Taurus, hi, welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong monthly reading for May 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. So, let's see, Taurus. Astrologically, mas maganda yung energies ng May kumpara sa nung April, no? Kasi halos lahat ng planets ay direct ngayong May, except for Pluto na magre-retrograde ngayong May 4. So, Pluto is the planet of transformation, endings, new beginnings, powerful change. So, ito yung i-reassess mo yung situation mo about yung mga bagay na gusto mo nang i-let go, palayain, i-cut off na tao sa buhay mo, or sitwasyon na gusto mo nang iwanan for a new beginning, no? So, ngayong May, magiging malinaw na yan para sa'yo. Okay, Taurus, let's see. And malapit na rin, no, ang Taurus season. Happy birthday, happy solar return. I wish you all the best in life, happiness, and success, and good health. Okay, Taurus, you have the 6th house. Merong Saturn in Virgo. Oh my God. Okay, Taurus. So, I'm seeing a concern pagdating sa kalusugan ninyo ngayong May. So, pay attention to your health. Kung meron ka nang iniinda sa katawan mo na pinagpapasawalang bahala mo. So, ngayong May, bigyan mo ng attention. Okay? Kahit yung mga simpleng check-up, malaki yung itutulong nun sa'yo to prevent any future problems pagdating sa health mo. Oo, kasi may Saturn dito eh. Saturn is about discipline. This is about restriction din. So, pwedeng meron kang mga gustong gawin na hindi mo magawa dahil sa health concerns or health issues mo. Yung iba naman sa inyo, I'm seeing challenges sa trabaho. Sa mga kasama nyo sa trabaho, maaring meron dyan na hindi mo makasundo sa work, no, na pwedeng makapagpa-inis sa'yo. Kasi di ba kung meron kang hindi nakakasundo sa trabaho, parang ang nakakairita na magtrabaho. Alam mo yun, na parang it's so restricting. Okay? So, kumbaga isipin mo lang na nandun ka to work, to earn money. Sabi nga nila wag ka raw makikipagkaibigan, like, to the point na super kaibigan mo yung isang katrabaho mo. Kasi, workplace yun eh. Sabi nga nila, you're not there to have friends, you're there to work. So, ewan ko kung anong inyong mantra sa buhay pagdating dyan. But, yeah, that's what I'm seeing here. Yung iba naman, maaring magkaroon ng frustration sa mga bagay na gusto mong ayusin or baguhin sa bahay nyo. Or parang mga things na you want to organize pero hindi mo magawa dahil sa restriction. So, for example, meron kang gustong ipa-renovate sa bahay mo pero against yung parents mo or merong hindi gusto na gawin mo yon. So, somehow, maaring mag-create ng frustration. Meron ditong stasis obstacle to. So, ito yung kailangan mong i-overcome. This can be obstacle pagdating sa daily routine mo, pang-araw-araw mong ginagawa, or mga taong kumukontra sa mga plano mo. Diba, nakaka-frustrate talaga. And you also have Tiwas. This is about leadership. So, pwedeng meron kang leadership role na i-assume ngayong May. Pwedeng meron sa inyong promotion or bibigyan ka ng assignment sa workplace mo na ikaw yung mag-lead ng isang grupo. So, maganda ring opportunity yan kasi pwede yung maging credentials mo pagdating sa promotion. This is also about victory. Kung ikaw ay may papasukin or susubukan, sasalihan na contest, so malaki ang possibility na ikaw ay manalo dyan, given na talagang gagawin mo or bibigay mo yung best mo. You also have Gabo, so this is about blessing, merong opportunities na darating sa'yo. This can be opportunity sa work, kaya merong mga taong mahirap mong pakisamahan is because parang they can be very competitive sa'yo.
dahil nakikita nila yung potentials mo. Okay? So, that's why maging, maingat sa sino yung pagkakatiwalaan mo sa work. So, you have a blessing na marireceive. Can be any blessing na you will be happy about it. Let's see. What else for Taurus? You have good cheer. So, kung merong mga tao na against sa'yo or competitive sa'yo, meron din namang mga tao na naniniwala sa kakayanan mo. So, ito yung mga kailangan mong pagpatibayan na connection. Healing. So, I think talaga isa sa focus rin ninyo ngayong May is your health, kalusugan. Kung kayo ay nagkaroon ng sakit, no, or nagkaroon ng issue sa health ninyo nung nakaraan, you are geared into healing na. So, ikaw ay naghihilom. You also have peace. So, this is peace of mind. I think, mas pipiliin mong manahimik at magkaroon ng peace of mind. Ngayong May, iiwas ka sa sa stress, iiwas ka sa drama, iiwas ka sa gulo, kahit na nandyan yan, lalo na sa workplace mo. Kaya nga maging maingat sa mga taong pakikisamahan mo, pakikasalamuhaan mo. Kasi they might take your word against you. You have the 8 of Pentacles. So talagang magpo-focus ka na lang sa trabaho. Oo. Maaring marami kang kailangang ayusin, asikasuhin sa work. Maraming responsibilities. Medyo parang nakaka-overwhelm. Pero kaya mo. You have the strength that you need. You have the Ace of Pentacles. There's also something new that is starting. So, pwedeng may trabaho ka tapos nagsisimula ka ng bagong business or another side hustle. So, i-continue mo lang yan because I see success in that area. You have the Moon and the King of Cups. So, you are also being guided ng iyong instinct, ng intuition mo. You will feel, mararamdaman mo if something is wrong. If something ay kailangan mong iwasan. Or something is kailangan mong gawin or i-pursue. Dahil meron kang malakas na instinct. Psychic abilities yung iba sa inyo. The Moon is about your protection. I think you're also going to protect your emotions, your energies. Galing sa mga from the people na mararamdaman mo na hindi welcoming sa'yo. You have, kailangan daw may backup plan ka. Sa pera, sa trabaho. So, kung yung iba sa inyo, yung tipong nag-iisip na kayo kung ano yung plan B or fallback nyo sa current situation nyo sa trabaho or career, i-pursue nyo yun kasi kakailanganin nyo yan in the future. Some of you ay magiging part ng isang grupo or magkakaroon kayo ng sarili nyong team wherein you will be the leader. Kasi nakikitaan ka ng leadership qualities ng iyong boss or ng company that you are working for. So, kailangan rin kalmado ka at iwasan mo na magpadala sa iyong mga emosyon, no? Extreme emotions, para makaiwas ka sa gulo or sa mga bagay na pwede mong pagsisihan in the future. So, sa relationship, yung iba sa inyo umiiwas sa isang tao na nagpupursue sa inyo. So, pwede tong person from the past or pwede rin namang nagkaroon kayo ng misunderstanding ng person mo. Pero parang nagdadalawang isip ka whether bibigyan mo ng chance itong person na to. So, minsan kasi, kahit na may mga bagay na nagkakasundo kayo, pero hindi siya sapat para magstay ka kasi mas na-overpower ng mga bagay na pinagkakaawayan nyo or indifferences ninyo. Minsan, kailangan mo talaga mag-decide whether may chance pa ba or is it worth it na ipagpatuloy yung connection or yung relationship. Kahit sa romantic pa yan, sa friendship or even sa family. May new home. Yung iba sa inyo may bagong bahay. This can be a new job or a new career then. Wow, there's also good fortune for you, Taurus. So, ipagpatuloy lang ang inyong mga pangarap. Just work on it kasi may good fortune. Meron ding financial gain. Oh my God.
Usually coming from something you did in the past. O, itong financial gain na to, pwede itong dati mong trabaho na meron kang hinihintay na back pay or a certain amount of money na sa past pa siya na hindi mo makuha. So, ngayong May, darating na yan. Or yung pwede rin tong investment. Uy, meron kang problema na mariresolve. So, don't you worry, Taurus. Things may be challenging for you ngayong May, pero babawian ka naman sa magagandang bagay na mangyayari sa'yo, especially financially. Okay? So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.